Sa mismong gabi ng aming anibersaryo, itinapon ako ng asawa ko na parang basurang gamit na. Kasabwat ang matalik kong kaibigan, tinalikuran nila ang lahat ng aming pinagsamahan para sa pera at kapangyarihan. Ninakaw nila ang aking dangal, ang aking yaman, at balak pa nilang agawin ang anak sa aking sinapupunan. Akala nila ay tapos na ako? Nagkakamali sila. Ako si Viviana Hartwell, at sa bawat luhang pumatak, may bagyong sasalanta sa kanilang buhay. Magsisimula na ang aking pagbangon. Sino nga ba ang huling tatawa? Ang boring niya, Elena. Tignan mo ang mga kamay niya. Magaspang. Parang papel de liha. Nasusuklam ako sa tuwing hinahawakan niya ako. Napatigil ang buong mundo ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Sa loob, naroon ang asawa kong si Julian at ang matalik kong kaibigang si Elena. Ang tray na hawak ko ay unti-unting nanginig. Naglalaman ito ng paborito niyang mainit na sabaw na niluto ko sa kabila ng aking mataas na lagnat dahil narinig ko siyang dumaing ng sakit ng tiyan kaninang umaga. Sa kabilang dulo ng tray ay ang isang mamahaling relo na binili ko gamit ang perang pinag-ipunan ko sa loob ng 3 taon. Ang regalo ko para sa aming ika-5 anibersaryo. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na sinasabi niyang magaspang. Totoo naman, naging magaspang ang mga ito dahil sa 5 taon kong pag-aalaga sa kanyang paralisadong ina, sa paglalaban ng kanyang mga barong ng kamay upang hindi masira ang tela, at sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito para lang maging komportable siya. Ang bawat kalyo sa aking palad ay simbolo ng aking pagtitiis at wagas na pagmamahal. Ngunit sa paningin niya, ang mga ito ay dumi lamang na dapat niyang ikahiya sa harap ng kanyang magandang kalaguyo. But Julian, paano kung ayaw niyang ibigay ang bata pagkapanganak niya? Rinig kong tanong ni Elena na may halong landi sa boses. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila mga bubog na bumabaon sa aking pandinig. Tumawa ng mahina si Julian, isang tunog na dati ay musika sa aking puso. Ngunit ngayon ay tila lason na nanunuot sa aking buong pagkatao. Si Viviana pa. Gagawin niya ang lahat para sa akin. Gagamitin ko ang utang na loob niya dahil kinuha ko siya sa hirap ng mamatay ang nanay niya. Pagkasilang ng bata, palalabasin nating wala siyang katinuan sa pag-iisip. Ipapasok ko siya sa mental hospital at tayo ang magpapalaki sa anak ng bilyonaryong si Augusto Hartwell. Isipin mo ang yaman na mapapasa atin kapag nakuha ko na ang pirma ng matandang iyon. Parang may kung anong matulis na bagay na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Hindi lang pala ang dangal ko ang balak nilang nakawin, kundi pati ang anak na 7 buwan ko nang dinadala sa aking sinapupunan. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ko ay tila nagiging pagsamo para sa kaligtasan. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Lumapag ito sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay, ngunit sa loob ko may isang malakas na pagkabasag na yumanig sa aking kaluluwa. Ang mangkok ng mainit na sabaw ay natapon. Nababasa ang mamahaling relo na simbolo sana ng aming pagsasama. Napasandal ako sa malamig na pader ng pasilyo. Pilit na pinipigil ang anumang tunog na lalabas sa aking bibig. Ang luhang kanina pa gustong kumawala ay hindi na mainit. Tila yelo itong dumadaloy sa aking pisngi, nanggagaling sa pusong unti-unting namamanhid. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagsilbihan ko siya habang kumakalam ang aking sariling sikmura, lahat ng iyon ay itinapon lang niya sa putikan sa isang iglap. Lumingon ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, malalaking butil na humahampas sa salamin, tila nakikiramay sa bagyong kasalukuyang sumisira sa aking buhay. Napahawak ako sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ng aking anak, ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung akala ni Julian ay isa lamang akong basahan
na maari niyang apak-apakan at itapon pagkatapos gamitin. Nagkakamali siya. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palayo sa pintong yon. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng paninindigan. Iniwan ko ang tray sa sahig. Iniwan ko ang relong. Hindi na niya kailanman maisusuot. At iniwan ko ang bersyon ng sarili ko na naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Habang pababa ako ng hagdan, naramdaman ko ang hapdi ng sugat sa aking puso. Isang sugat na alam kong hindi na kailanman hihilom ng buo. Ngunit sa bawat patak ng aking luha, nanunumpa ako. Hindi ako papayag na maging biktima sa sarili kong kwento. Ganito na lang ba? Matapos kong ubusin ang aking kabataan para buuin ang pangarap niya, ako pa ang sisirain niya sa huli. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya nang walang reklamo. Bakit ako pa ang tila naiwan na lunod sa gitna ng karagatan, habang siya ay nakatayo sa pampang at pinapanood akong mamatay? Patawad, Julian. Dahil ang huling pagkakamaling gagawin mo ay ang isiping wala akong lakas para lumaban. Kahit pakiramdam ko ay pinatay na ang kaluluwa ko kagabi, kinailangan kong bumangon bago sumikat ang araw. Nasanay na ang aking katawan sa gawain ng isang alipin sa loob ng sarili kong palasyo. Ang init na nagmumula sa kalan at ang amoy ng pinipritong bawang ay tila yumayakap sa aking pagal na katawan. Naghanda ako ng masaganang almusal, mga mamahaling karne at sariwang prutas para kay Julian at sa kanyang ina, habang sa isang gilid ng kusina ay naghihintay ang simpleng tuyo at sinangag para sa aking sarili at sa mga kasambahay. Habang nagtitimpla ako ng gatas na inireseta ng aking doktor para sa pagbubuntis, pumasok ang aking biyena na si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang matigas na sapatos sa makinis na sahig ay naghuhudyat ng panibagong pasakit. Tiningnan niya ang baso ng gatas na hawak ko mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kilay ay nakataas sa isang pamilyar na ekspresyon ng panghahamak. Kailangan ba talagang imported ang gatas mo, Viviana? Bungad niya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Napakaraming ginagastos ni Julian para sa ospital ng tatay mo, tapos ikaw, nagpapaluho ka sa gatas? Nabuhay naman ako noon nang walang ganyang kaartehan nung pinagbubuntis ko ang asawa mo. Kinagat ko ang ibaba ng labi ko hanggang sa malasahan ko ang dugo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa mukha niya ang katotohanan na ang perang ginagamit nila sa luho, ospital, at pagtatakip sa mga kasalanan nila ay galing sa Hartwell Corporation, kumpanyang pag-aari ng sarili kong ama. Gusto kong ipaalala sa kanya na noong walang-wala pa sila, ako ang nagsakripisyo. Isinangla ko pa ang nag-iisang alahas na pamana ng yumaong ina ko para mabilhan siya ng wheelchair matapos siyang ma-stroke. Pero pinili kong manahimik. Nilunok ko ang galit, sakit at pait. Dahil alam kong darating ang araw na hindi ko na kailangang magmakaawa o sumigaw. Ang katotohanan mismo ang dudurog sa kanila. Ibababa ko na sana ang baso nang pumasok si Julian sa hapagkainan. "Good morning, Ma!" "Good morning, hon!" Bati ni Julian. Ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit alam ko na ngayon na naglalaman ito ng nakamamatay na kamandag. Lumapit siya sa akin at inilapat ang kanyang malamig na palad sa aking umbok na tiyan. Kahapon, ang haplos na ito ay magpapabilis ng tibok ng aking puso sa tuwa. Ngayon, pakiramdam ko ay isang makamandag na ahas, ang gumagapang sa aking balat. Sinusukat ang kanyang magiging biktima. Make sure you drink your vitamins, Viviana. Kailangang malusog at walang depekto ang anak natin. Siya ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan natin. Malambing niyang bulong, hinagka ng tuktok ng aking ulo. Napapikit ako. Alam ko ang ibig niyang sabihin sa likod ng mga salitang iyon. Ang bata ang kanyang pasaporte sa kayamanan ng mga Hartwell. At ako ang sagabal na aalisin niya pagkatapos ng 9 na buwan. Tumango lamang ako at nagpaalam. Nadadalawin ko na ang aking ama
sa kabilang pakpak ng mansyon. Ang silid ni Don Augusto ay tahimik at malamig, amoy rubbing alcohol at gamot. Ang makinaryang nakakabit sa kanya ay naglalabas ng regular at walang emosyong ritmo na nagpapaalala sa akin na siya ay nabubuhay pa kahit pa comatose na siya ng 6 na buwan. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama at kinuha ang kanyang kulubot na kamay. Ang init ng kanyang balat ang tanging nagbibigay sa akin ng tapang sa mga oras na ito. Sinimulan kong ayusin ang mga gamot na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang gawain na palagi kong ginagawa upang matiyak na tama ang ibinibigay ng mga nurse. Ngunit nang buksan ko ang bote ng kanyang gamot sa puso, napansin ko ang isang maliit na pagbabago. Ang mga kapsula ay dati ng kulay mapusyaw na asul, ngunit ngayon, ang mga laman nito ay may halong puting pulbos na bahagyang sumisilip sa gilid ng kapsula. Dahil sa aking karanasan sa pag-aalaga ng may sakit, agad akong kinutuban. Kumuha ako ng isang kapsula at pinagmasdan ito ng mabuti laban sa liwanag ng bintana. Hindi ito ang gamot na nagpapatibay ng kanyang puso. Ito ay isang uri ng pampakalma na unti-unting magpapabagal sa paggana ng kanyang mga organo kung iinumin araw-araw. Bumilis ang tibok ng aking puso. May nagpalit ng gamot ng aking ama at iisa lamang ang taong may motibo para madaliin ang pagkamatay ng bilyonaryong si Don Augusto Hartwell, ang lalaking nasa kabilang silid na marahil ay nagpaplano na ng kanyang malaking pamana kasama ang kanyang kalaguyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking ama at idinikit ito sa aking pisngi na ngayon ay basang-basa na ng luha. Pangako, Papa, hindi ko hahayaang saktan kanila. Lalaban tayo. Ipagtatanggol ko ang pamilya natin. Bulong ko sa hangin, humihingi ng lakas sa may kapal. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha, biglang umilaw ang screen ng aking telepono na nasa bulsa ng aking palda. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw. Walang pangalan, walang pagbati. Isang maikling pangungusap lamang na nagpatayo ng mga balahibo sa aking batok. Huwag kang magtitiwala kahit sa sarili mong anino. Bantayan mo ang kinakain ng iyong ama. Sino ang nagpadala nito? Sino sa loob ng malaking mansyong ito ang nakakaalam ng katotohanan? At higit sa lahat, sino ang tumutulong kay Julian na isagawa ang kanyang mga demonyong plano? Ang mensaheng iyon sa aking telepono ay hindi nagbigay ng takot, kundi nagningas ng isang matinding determinasyon sa aking isipan. Ibig sabihin, hindi ako nag-iisa. May nakakakita sa mga kasamaan ni Julian na nagkukubli sa ilalim ng kanyang pagiging huwarang asawa. Kinailangan kong malaman kung sino ang kaalyadong ito, kahit pa alam kong nakatapak na ako sa isang mapanganib na laro. Nagpaalam ako kay Julian na lalabas ako sandali upang bumili ng mga sariwang prutas na paborito niya. Isang dahilan na alam kong hindi niya pagdududahan dahil sa aking pagiging masunuring misis. Bago ako makalabas ng gate, nakita ko ang aming driver na si Mang Carding, ang lalaking kilala kong mata at tainga ni Julian, sa labas ng mansyon. Inalok niya akong ihatid, ngunit pilit ko siyang tinanggihan ng may ngiti. Sinabi kong gusto ko lamang maglakad-lakad upang makalanghap ng sariwang hangin at makabuti sa bata. Habang naglalakad ako sa labas ng subdivision, lumingon ako paminsan-minsan para siguruhin na walang sumusunod sa akin. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa 7 buwang sanggol sa aking sinapupunan, kundi dahil sa bigat ng lihim na aking dinadala. Sumakay ako ng taxi patungo sa isang lumang pamilihan na malayo sa mataas na lipunan na ginagalawan ng pamilya Hartwell. Dito, ang amoy ay halo-halo. Amoy ng basang lupa, malansang isda, at matapang na sabong panlaba. Ipinaalala nito sa akin ang mga panahong bago naging mayaman si Papa. Noong kami ay namumuhay ng simple ngunit may tunay na kapayapaan. Sa dulo ng isang makipot na eskinita,
nakatayo ang isang maliit na karinderya na gawa sa lumang kahoy at yero. Doon, sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang pamilyar na bulto ng isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay maputi na at nakapusod ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan na katulad ng sa akin. Nanay Isabel, bulong ko nang makalapit ako. Siya ang aming pinagkakatiwalaang mayordoma ng mahigit 2 dekada. Siya ang nagpalaki sa akin nang mamatay ang aking ina. Ngunit 5 buwan na ang nakalilipas, ilang linggo matapos makomatose si Papa. Bigla siyang tinanggal ni Julian sa trabaho dahil umano sa pagnanakaw ng mamahaling florera, isang paratang na alam kong hindi kailanman magagawa ng isang taong kasing tapat niya. Tumayo si Nanay Isabel at niyakap ako ng mahigpit. Ang init ng kanyang yakap ay nagpabalik sa akin sa aking kabataan. Napaluha ako, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, may isang taong nagpapahalaga sa akin ng totoo. Anak ko, patawarin mo ako at hindi kita naprotektahan. Humihikbi niyang sabi habang pinupunasan ng aking mga luha gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Pinaupo niya ako at inilapag sa mesa ang isang mainit na siopaw. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka nakakakain ng maayos sa mansyong yon. Habang kinakagat ko ang siopaw, naramdaman ko ang pag-aalaga na matagal ko nang pinagkaitan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinimulan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa nalaman ko kagabi at ang gamot ni Papa. Hindi nagulat si Nanay Isabel. Tila ba matagal na niyang inaasahan ang araw na malalaman ko ang lahat. Huminga siya ng malalim. Inabot ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na balot ng tela. Ito ang dahilan kung bakit ako pinalayas ng asawa mo, Viviana. Panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng panggigigil. Bago ma-stroke ang papa mo, ibinilin niya sa akin ang susi na ito. Susiyo ito ng isang lumang safety deposit box na nasa bangko ng iyong ina. Sabi niya, kung sakaling may mangyari sa kanya, ito lang ang makakapagligtas sa iyo at sa kumpanya ninyo mula kay Julian. Tinitigan ko ang maliit at tansong susi na nakapatong sa mesa. Ang kapirasong metal na ito ang maaaring maging susi para makuha ko muli ang lahat ng inaagaw sa akin. Ang mga dokumentong nandoon ay hindi alam ni Julian. Gusto niyang makuha ang susi na ito, kaya niya ako pinaratangan. Patuloy ni Nanay Isabel, mag-ingat ka, anak. Si Julian, hindi lang siya gahaman, mapanganib siya. Pati ang abogado ng papa mo ay nabili na niya. Napahigpit ang hawak ko sa susi. Ang lahat ng pinaghirapan ng aking mga magulang ay hindi pwedeng mapunta lang sa kamay ng lalaking sumira sa aking tiwala. Nagpasalamat ako kay Nanay Isabel at inihabilin sa kanya na huwag munang makipag-ugnayan sa akin hanggat hindi pa ligtas ang lahat. Paglabas ko ng karinderya, ang langit ay nag-umpisa ng magdilim. Inayos ko ang aking damit, pinunasan ng anumang bakas ng pag-iyak sa aking mukha, at ibinalik ang maskara ng isang masunurin at walang kamuwang-muwang na asawa. Ngunit bago pa ako makalabas ng eskinita, isang pamilyar na sasakyan ang humarang sa aking daanan. Bumukas ang pinto sa likod at inililuwal nito ang isang lalaking hindi ko inasahang makita rito. Ang malamig na hangin ay tila huminto sa pag-ihip nang magsalubong ang aming mga paningin. Si Julian, suot ang kanyang mamahaling suit na hindi nababagay sa maruming kapaligiran. Anong ginagawa mo rito, Viviana? Malamig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Sinusuri kung may itinatago ako mula sa kanya. Kinabig ko ang aking takot at mabilis na ikinubli ang maliit na susi sa loob ng aking palad. Ang malamig na titig ni Julian ay tila pilit na binabasa ang bawat sulok ng aking isipan. Ikinurap ko ang aking mga mata. Pinakawala ng isang inosenteng ngiti na madalas kong gamitin noong mga panahong buo pa
Ang aking pagtitiwala sa kanya. Naglilihi kasi ako, Hon. Malambing kong tugon. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng aking boses. Bigla ko kasing hinanap yung lasa ng bibingka at puto na binibili ni Papa para sa akin noong bata pa ako. Pasensya na kung nag-alala ka. Tiningnan niya ang hawak kong maliit na supot ng kakanin na binili ko kanina bilang palusot. Umikot ang kanyang mga mata. Isang palatandaan ng kanyang matinding pandidiri sa paligid. Hinawakan niya ang aking braso, hindi nang may pag-iingat, kundi nang may mariing diin na tila nagbibigay ng babala. You're a Hartwell now, Viviana. Huwag ka nang babalik sa ganitong klaseng lugar. Baka kung anong sakit pa ang makuha mo at madamay ang anak ko. Malamig niyang utos bago niya ako iginaya papasok sa sasakyan. Tinawag niya itong anak ko, hindi anak natin. Isang maliit na detalye na noon ay pinalalampas ko, ngunit ngayon ay malinaw na katibayan ng kanyang tunay na layunin. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nakahanap ako ng pagkakataon. Ang patuloy na pagbagsak ng tubig mula sa shower sa loob ng aming banyo ang nagsilbing orasan sa aking mapanganib na hakbang. Mabilis kong binuksan ang laptop ni Julia na nakapatong sa kanyang mesa. Ang aking mga kamay ay nanlalamig at pinagpapawisan habang isinasaksak ko ang isang maliit na flash drive. Habang hinihintay kong makopya ang mga dokumento sa pananalapi ng kumpanya, isang mensahe ang biglang lumitaw sa gilid ng screen mula sa kanyang abogado. Binasa ko ito nang mabilis. Handa na ang mga papeles para sa Project X. Hinihintay na lang natin ang pagpirma ni Don Augusto. Project X. Ano ang proyektong ito na pilit nilang itinatago? Bago ko pa man masiyasat ng malalim, huminto ang tulo ng tubig sa banyo. Agad kong hinugot ang flash drive, isinara ang laptop, at nagkunwaring nag-aayos ng mga unan sa kama bago pa man bumukas ang pinto. Kinabukasan, ang aking pasensya at pagkatao ay muling sinubok. Wala si Julian dahil may mahalagang pulong sa kumpanya. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga bulaklak sa sala nang dumating si Elena. Dala-dala ang samut-saring paper bags mula sa mga mamahaling butik. Ang matapang niyang pabango ay sumakop sa buong silid. Pilit na tinatabunan ang natural na halimuyak ng mga rosas. Viviana, oh gosh, I'm so pagod. Martin niyang bungad. Padabog na umupo sa paboritong sofa ng aking ama. Bumili ako ng mga bagong sapatos for the upcoming gala. Can you help me try them on? Sumasakit kasi ang likod ko. And besides, sanay ka naman sa mga ganitong gawain, di ba? Ang kanyang nangiti ay inosente sa paningin ng iba. Ngunit alam kong isa itong patalim na nakatutok sa aking dangal. Gusto niyang iparamdam sa akin na ako ay alipin sa sarili kong pamamahay. Huminga ako ng malalim, kinapa ang aking telepono sa bulsa at lihim na pinindot ang voice recorder. Lumapit ako at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Pilit kong nilunok ang aking hiya habang hinahawakan ko ang kanyang mga paa upang isuot ang makikinis na sapatos. Ngunit sa pagyuko ng aking ulo, wala ang pagkatalo sa aking mga mata. Ang tingin ko ay tila isang mangangaso na matiyagang nag-aabang sa pagkakamali ng kanyang biktima. These are gorgeous, right? Pagmamalaki ni Elena habang pinagmamasdan ng kanyang paa. Sabi ni Julian, deserve ko raw ang bad. Hindi na nga niya tiningnan ang presyo nang gamitin niya ang corporate funds ng Hartwell para bayaran ang mga yan. He takes care of me so well. Nakuha ko na ang kailangan ko. Ang pag-amin niya mismo na ninanakaw nila ang pera ng kumpanya. Tumango lamang ako, tahimik na inayos ang sapatos at lihim na nagpasalamat sa kanyang kahambugan na siyang magbabaon sa kanila sa hukay. Kinagabihan, bumalik ang nakasanayang gawi. Pumasok si Julian sa kwarto, bitbit ang isang maliit na tasa ng herbal tea na araw-araw niyang ipinapainom sa akin. Here's your tea, Han, para makatulog kayo ng mahimbing ng baby natin. Nakangiti niyang sabi. Inilapag ang tasa sa aking tabi bago pumasok sa banyo upang maghilamos. Dati, inuubos ko ito ng may pasasalamat.
Ngunit matapos kong matuklasan ang ginawa niya sa gamot ni Papa, tinitigan ko ang tasa nang may pagdududa. Iniangat ko ito palapit sa aking mukha. Sa ilalim ng amoy ng chamomile at mint, may isang pamilyar at mapait na amoy na sumingaw. Ang parehong amoy na naaamoy ko sa mga gamot na pampakalma sa ospital. Unti-unti kong inilagay ang isang patak ng tsaa sa dahon ng halamang nakapaso sa gilid ng bintana. Ang dahon ay tila namutla at bahagyang nalanta. Nalamig ang buong katawan ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aking isipan habang nakatitig sa tasa. Hindi ito bitamina. Hindi ito para sa kalusugan ko. Unti-unti niya akong nilalason para palitawin na mahina ang aking katawan at isip bilang paghahanda sa plano nilang ipasok ako sa mental hospital. Sa araw-araw na pagpapanggap niya ng pagmamahal, pinapatay niya kami ng anak ko ng paunti-unti. Ang pagkatuklas sa lason sa aking tsaa ang naging huling patak na nag-apaw sa baso ng aking pagtitimpi. Ang sakit at takot ay napalitan ng isang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Gabi-gabi, tuwing ibinibigay ni Julia ng tsaa, pasimple ko itong ibinubuhos sa paso ng halaman kapag siya ay nakatalikod. Sa harap niya, nagkukunwari akong nahihilo at nanghihina. Isang mahusay na pagganap na nagbibigay sa kanya ng maling kumpiyansa na epektibo ang kanyang masamang plano. Ngunit ang pangunahing suliranin ko ay hindi ang aking sarili, kundi ang aking ama. Kinailangan kong kumilos ng mabilis. Sa mga susunod na araw, ginamit ko ang mga natutunan ko noon bilang isang nursing student bago ko piniling maging may bahay. Nang matiyak kong wala ang ina ni Julian at ang mga pribadong nurse na binabayaran nito, dahan-dahan kong inilalabas ang mga tunay na gamot ni Papa mula sa isang maliit na lalagyan na lihim kong ipinabili kay Mang Carding gamit ang dahilan na ito ay bitamina para sa aking pagbubuntis. Sa bawat pagpalit ko ng gamot, kasama nito ang aking taimtim na panalangin. Gumising ka na, Papa. Kailangan kita. Kailangan ka namin ng apo mo. Lumipas ang 2 linggo ng palihim, nagamutan at pagpapanggap. Isang gabi, habang tahimik akong nagpupunas ng maligamgam na tubig sa mga braso ni Papa, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw mula sa kanyang mga daliri. Napatigil ako. Tinitigan ko ang kanyang kamay, halos hindi humihinga. Unti-unti, muling gumalaw ang kanyang hintuturo, sinusundan ng banayad na pagkunot ng kanyang noo. Dahan-dahan, bumukas ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatitig sa kisame bago niya ibinaling ang kanyang paningin sa akin. Wala pang boses na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang luha na umagos mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nagsalita ng libu-libong salita. Napahagulgol ako, isang iyak na pilit kong tinatakpan ng aking mga kamay upang hindi marinig sa labas ng kwarto. Niyakap ko ang kanyang dibdib, nararamdaman ang muling pagtibok ng malakas ng kanyang puso. Papa, nandito na ako. Ligtas ka na. Bulong ko habang patuloy sa pag-iyak. Ilang minuto ang lumipas bago niya nagawang ibuka ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay paos at basag, tulad ng tuyong lupa na matagal hindi naulanan. Vivi, anak ko. Inalalayan ko siyang uminom ng kaunting tubig. Matapos niyang makapagpahinga, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Julian, ang pakikipagsabwatan ni Elena, ang plano nilang kunin ang aking anak, at ang lason na unti-unti nilang ipinapainom sa amin. Sa bawat salitang binibitawan ko, nakita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Papa, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tumitinding puot. Ang kanyang mga mata, na kanina ay malungkot, ay muling nagliwanag dala ng talas na kilala sa buong mundo ng negosyo. Akala ko ay matagal ko nang nabura ang kamangmangan niya. Matagal na akong may hinala, Vivi. Sagot niya ng may pagtitimpi. Kaya noong una pa lang na nakaramdam ako ng panghihina 6 na buwan na ang nakakaraan, inutusan ko na ang aking lihim
na abogadong si Attorney Suarez na ihanda ang mga dokumento. Nagpanggap akong mas malala ang aking kondisyon para ilabas niya ang lahat ng kanyang nakatagong baho. Nagulat ako. Ang ibig sabihin, hindi ko siya ganap na iniligtas. Naghihintay lang pala siya ng tamang panahon at ako ang nawawalang piraso sa kanyang plano. Ngunit hindi ko inaasahan na aabot ang kanyang kasamaan sa anak mo, sa apo ko. Patuloy ni Papa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Vivi, kailangan nating ipagpatuloy ang pagpapanggap. Hayaan mong isipin niyang mananalo na siya. Ang pinakamasakit na pagbagsak ay nangyayari kapag nasa tuktok ka na. Kinuha ko ang maliit na susi na ibinigay ni Nanay Isabel at ipinakita ito sa kanya. Ngumiti siya ng tipid. Isang ngiting nagpapahiwatig ng papalapit na tagumpay. Ipinagkatiwala niya sa akin ang mga susunod na hakbang na dapat gawin, kasama na ang pakikipagkita kay Attorney Suarez. Kinabukasan, isang malaking anunsyo ang gumimbal sa buong mansyon. Ipinatawag ni Julian ang lahat sa hapagkainan. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kagalakan. May magandang balita ako. Masigla niyang simula habang hinahawakan ng kamay ko. Kinausap ko ang doktor ni Don Augusto kanina. Sabi niya, may senyalis na raw ng paggaling ang iyong ama. Bilang pasasalamat, magpapaparty ako bukas ng gabi. Isang grand gala sa bahay natin para ipagdiwang ang pag-asa sa kanyang paggaling at para ipakilala ang susunod na tagapagmana ng Hartwell Corporation. Tiningnan ko ang ina ni Julia na nakangiti ng pagkalapad-lapad. Malamang ay iniisip na ang yaman na mapapasa kanila. Alam kong ang gala na ito ay hindi para ipagdiwang ang paggaling ni Papa, kundi ito ang gabi na inaasahan nilang makuha ang pinakahuling pirma na magpapatunay na si Julian na ang may hawak ng lahat bago nila ako tuluyang ipadala sa ospital ng mga may diferensya sa pag-iisip. Naramdaman ko ang paggalaw ng aking anak sa aking sinapupunan, isang maliit na sipa na nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalan. Ngumiti ako kay Julian, ang pinakamatamis na ngiting maibibigay ng isang naghihingalong biktima. Napakabuti mo talaga, Hon. Sigurado akong hindi makakalimutan ng lahat ng gabing iyon. Ang gabi ng Hartwell Gala ay nagsimula sa isang nakabibinging pagpapanggap. Ang mansyon ay nagliliwanag sa libu-libong maliliit na ilaw. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ang mga panauhin, mga makapangyarihang tao sa lipunan, ay nagbabatian habang hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. Bawat isa ay may suot na maskara ng pakikiramay sa kalagayan ni Don Augusto. Nakatayo ako sa tabi ni Julian, malapit sa engranding hagdanan. Suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapakita ng aking pagbubuntis. Bawat papuri at pagbati na natatanggap ko mula sa mga kaibigan ay tila may kasamang talim. Alam kong marami sa kanila ang nagbubulungan sa aking likuran. Ang iba ay nakikipusta na kung kailan ako tuluyang mawawala sa eksena. You look stunning tonight, my dear Viviana. Bulong ni Julian sa aking tainga. Pero parang may kulang. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kahon ng alahas. Ngunit sa halip na kwintas, isang pares ng hikaw ang laman nito. This is for you. Medyo malaki ang nagastos natin sa party, kaya simpleng regalo lang muna. Ang totoong regalo, ang totoong bituin ng gabing ito, ay hindi para sa akin. Habang nagpapasalamat ako sa kanya, dumaan sa aming harapan si Elena. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang pulang bestida na halos hubarin na ang kanyang katawan, kundi dahil sa nakasabit sa kanyang leeg, ang sikat na Lagrima del Mar, ang asul na diamanteng kwintas na pamana ng aking ina, ang tanging alahas na hindi ko kailanman isinangla. Ito ang kwintas na sinabi ni Julian sa akin
na ninakaw daw ng isang kasambahay nung nakaraang taon. Ngayon, nakasabit ito sa leeg ng babaeng sumira sa aking tahanan. Oh, hi Vivi. Ganda ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang diamante. Regalo sa akin ni Julian. Sabi niya, bagay daw sa akin dahil ako ang tunay na reyna ng puso niya. Ang mga tao sa paligid namin ay nagkunwaring walang narinig. Ngunit nakita ko ang mga ngisi sa kanilang mga labi. Ang pananabik sa kanilang mga mata para sa isang iskandalo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, ang pamilyar na pakiramdam ng hiya na bumabalot sa aking pagkatao. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang boses mula sa aking likuran ang bumasag sa tensyon. Ang alahas ay nagiging maganda lamang kung ang nagsusuot nito ay may dangal. Lumapit sa akin si Attorney Suarez, ang tapat na abogado ng aking ama, dala ang isang maliit na folder. Ma'am Viviana, ito na po ang huling dokumento na kailangan ninyong makita. Sa isang iglap na wala sa isip ko ang kwintas, binuksan ko ang folder. Sa loob nito ay isang resulta ng DNA test na palihim kong ipinagawa. Kinumpara ang DNA ni Julian sa DNA ng sanggol na dinadala ni Elena. Ang resulta, 0% probability. Hindi si Julian ang ama. Napatitig ako si papel. Ang babaeng buong pagmamalaking ipinangangalandakan, ang kanyang pagbubuntis ay nagsisinungaling din pala sa lalaking pinagtataksilan ko. Pareho silang manloloko, ginagamit ang isa't isa para sa sariling interes. Ibinalik ko ang aking tingin kay Julian na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa mga negosyante. Ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Hinawakan ko ang aking tiyan. Ang batang ito, ang tunay na dugot laman ng pamilya, Hartwell, ang magiging sandata ko laban sa kanila. Habang papunta ako sa maliit na silidaklatan para kumuha ng isang basong tubig, hinarang ako ni Julian sa isang madilim na pasilyo. Ang kanyang ngiti ay wala na. Viviana, nasaan ang susi ng opisina ng papa mo? Malamig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kailangan kong kunin ang mga huling dokumento para mapirmahan niya mamaya. Ibigay mo sa akin. Hindi ko alam kung nasaan. Mahinahon kong sagot. Pilit na itinatago ang kaba. Wala sa akin ang susi. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Iniangat niya ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpatalsik sa akin sa pader. Nabitawan ko ang basong hawak ko at ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng huling piraso ng respeto ko para sa kanya. Napahawak ako sa aking namumulang pisngi, hindi makapaniwala na sa kauna-unahang pagkakataon, sinaktan niya ako ng pisikal. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng Diyos ay isa na ngayong halimaw sa aking paningin, ngunit sa likod ng sakit at luha na nagsimulang mamuo sa aking mga mata, alam ko na ito na ang huling pagkakataon na hahayaan kong saktan niya ako. Dahil ang gabing ito, hindi sa kanya. Ang gabing ito ay sa akin. Ang sakit ng sampal ni Julian ay nanunuot pa rin sa aking pisngi. Ngunit hindi nito natinag ang determinasyon na nabuo sa aking puso. Sa halip, nagsilbi itong gasolina sa apoy ng aking paghihiganti. Pinunasan ko ang aking mga luha, tumayo ng tuwid, at tiningnan siya ng may isang bagong uri ng tapang na hindi niya pa kailanman nakita sa akin. Sige, Julian, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa kontroladong galit. Papipirmahin ko si Papa sa lahat ng dokumento, pero sa isang kondisyon. Nagulat siya sa biglaan kong pagsuko. Ngumisi siya, isang ngingiti ng isang mananalo na inaakalang nasupil na niya ng tuluyan ng kanyang kalaban. Ano yon? Pagkatapos ng gabing ito, gusto kong umalis. Ako at ang anak ko
Bibigyan mo ako ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa at hindi mo na kami guguluhin pa. Sabi ko, na tila isang taong desperado na at handa ng sumuko. Humalakhak si Julian, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Deal! Napakadali mo palang kausap, Viviana. Inakala niyang nanalo na siya. Inakala niyang ang takot at pera ang siyang magpapaluhod sa akin. Ngunit ang hindi niya alam, bawat salitang binitiwan ko ay bahagi ng isang mas malaking bitag na inihanda namin ni Papa. Sinamahan ko siya pabalik sa silid ni Papa. Doon, sa harap ng kanyang ina at ng abogadong taksil, inilapag ni Julian ang isang bunton ng mga papeles sa kama. Ang ilaw sa silid ay sadyang madilim at si Papa, na nakaupo at nakasandal sa mga unan, ay nagkunwaring nanghihina at halos hindi maidilat ang kanyang mga mata. Papa, kailangan niyo lang pong pirmahan ito. Malambing kong sabi habang iniaabot sa kanya ang isang pluma. Para ito sa kinabukasan ng kumpanya at ng apo ninyo. Sa ilalim ng kumot, pasimple kong pinisilang kamay ni Papa, isang senyas na napag-usapan namin. Tiningnan niya ako at sa isang saglit, nakita ko ang tapang at pagmamalaki sa kanyang mga mata bago niya muling ibinalik ang pagpapanggap na isang matandang may sakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma at nilagdaan ang bawat pahina na itinuturo ni Julian. Nang matapos ang huling pirma, narinig ko ang mahinang pagbubunyi mula kay Doña Carmen. Si Julian naman ay hindi maitago ang kanyang ngiting tagumpay. Kinuha niya ang mga dokumento at inilagay sa isang mamahaling attache case. Excellent, sabi ni Julian habang tinatapik ang aking balikat. Maari ka nang mag-impake, Viviana. Bukas na bukas din aalis ka na. Lumabas sila ng silid. Iniwan kaming dalawa ni Papa. Nang marinig namin ang pagsara ng pinto, dahan-dahang ngumiti si Papa. The trap is set. Sa labas, sa isang sulok ng hardin, hindi napigilan ni Julian at Elena ang kanilang pagbubunyi. Nagyakapan sila, hindi alam na sa bintana ng silid-aklatan sa ikalawang palapag, may isang maliit na kamera na nakatutok sa kanila. Itinatala ang bawat salita at bawat halik. Sa wakas, atin na ang lahat. Masayang bulalas ni Elena. Paano si Viviana? Hayaan mo siya. Kapag nasa ibang bansa na siya, isang aksidente lang ang katapat niya. At ang bata, magiging atin na ng legal. Sagot ni Julian, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Hartwell, sa wakas, mapupunta na sa mga Valerioso. Habang nagdiriwang sila sa kanilang inaakalang tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking tiyan. Napahawak ako rito. Biglang nanikip ang aking paghinga. Ang stress at emosyon ng mga nakaraang araw ay nagsisimula ng maningil. Anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Papa. Okay lang ako pa. Pilit kong sagot. Kahit na isa na namang matinding kirot ang aking naramdaman. Konting tiis na lang, anak. Malaya na tayo. Bumalik ako sa party. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Kailangan kong tapusin ang gabing ito. Kailangan kong makita ang pagbagsak nila gamit ang aking sariling mga mata. Nagsimula na ang programa. Umakyat si Julian sa entablado. Hawak ang mikropono. Mga kaibigan, pamilya, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, meron akong isang napakahalagang anunsyo. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, nag-aabang. Ngunit habang nagsasalita siya, nakaramdam ako ng pagkahilo. Lumingon ako sa paligid, hinahanap si Attorney Suarez, hinahanap ang hudyat na napag-usapan namin. Ngunit wala siya. Sa halip, nakita ko ang ina ni Julian na may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. Ang anunsyo ni Julian ay biglang naputol. Sa likod niya, ang malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng pamilya ay nanatiling itim. At ako,
Ang dapat sanang magiging pangunahing saksi sa kanyang pagbagsak ay biglang nawala sa gitna ng karamihan. Bago pa man may makapansin, dinala ako ng 2 security personnel na tapat kay Papa papunta sa isang lihim na silid sa likod ng entablado. Ang huling narinig ko ay ang boses ni Julian na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Viviana! Viviana, nasaan ka? Nagsimula na ang paghuhukom. Ang pagkataranta sa boses ni Julian ay musika sa aking pandinig. Mula sa maliit na siwang sa likod ng entablado, pinanood ko siyang gulong-gulo. Pilit na pinapakalma ang mga nagbubulungang panauhin. Ang kanyang perpektong gabi ay unti-unti nang nagiging isang bangungot. Ladies and gentlemen, a minor technical difficulty lang po. Pasensya na. Sabi niya sa mikropono, pinupunasan ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Habang inaayos natin, let's all give a warm welcome to my beautiful partner, Elena. Sa hudyat na iyon, may kumpiyansang umakyat si Elena sa entablado. Ngunit bago pa man niya maabot ang tabi ni Julian, biglang nagliwanag ang malaking screen sa likod nila. Sa halip na mga larawan ng pamilya, ang lumabas ay ang malinaw na video mula sa kamera na ikinabit ko sa hardin. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Elena mula sa screen. Sa wakas, atin na ang lahat, na sinundan ng nakakasuklam na sagot ni Julian. Kapag nasa ibang bansa na siya, isang aksidente lang ang katapat niya. Ang bawat salita ay tumama sa pandinig ng lahat na parang isang malakas na kulog. Nakita ko ang pamumutla sa mukha ni Julian, ang panginginig ng mga kamay ni Elena. Ang kanilang mga maskara ay unti-unting nalalaglag. Inilalantad ang kanilang tunay at kasuklam-suklam na mga anyo. Pero hindi pa doon natapos. Sumunod na lumabas sa screen ang kopya ng mga bank statement. Ipinapakita ang milyon-milyong pisong inilipat mula sa Hartwell Corporate Funds patungo sa personal na account ni Elena. Sunod-sunod na mga larawan nila habang naghahalikan sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa mga panahong sinasabi ni Julian sa akin na siya ay nasa isang business trip, ang bulungan ng mga tao ay napalitan na ng hayagang paghuhusga. At para tapusin ang lahat, lumabas ang resulta ng DNA test. Sa puntong yon, isang malakas na ilaw ang tumutok sa akin habang dahan-dahan akong lumalabas mula sa likod ng entablado. Ang suot kong puting bestida ay tila sumisimbolo sa katotohanang matagal nilang tinago. Suot ko ang isang simpleng kwintas na may maliit na perlas, isang regalo mula kay Papa na mas nagniningning kaysa sa nakaw na diamante sa leeg ni Elena. Good evening, mahinahon kong bati. Ang aking boses ay malinaw at matatag dahil sa maliit na mikroponong nakakabit sa aking damit. Ang lalaking nakatayo sa entabladong ito, ang aking asawa, ay hindi lamang isang manloloko, isa siyang magnanakaw at may balak na pumatay. Sinungaling! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan, Viviana. Sigaw ni Julian, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi ko siya pinansin. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking tiyan at marahan itong hinaplos. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buhay. Ipinagkatiwala ko ang buhay ng aking ama. At ang pinakamasakit sa lahat, ipinagkatiwala ko sa kanya ang magiging buhay ng aming anak. Ngunit ang lahat ng yon ay binaliwala niya para sa pera at kapangyarihan. Tumingin ako sa mga mata ng mga panauhin. Ngayong gabi, hindi ako narito para umiyak. Narito ako para bawiin ang pangalan ng aking pamilya. Kasabay ng huling salitang yon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa pangunahing pasukan. Bumukas ang malaking pinto at mula roon, isang tao ang dahan-dahang lumakad papasok. Hindi siya nakasakay sa wheelchair, hindi siya nakayuko sa kahinaan. Si Don Augusto Hartwell, suot ang kanyang matikas na barong, ay nakatayo ng tuwid at matatag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa lalaking nagtangka sa kanyang buhay. Julian, dumagundong ang boses ni Papa sa buong bulwagan. You are fired.
Halos mawalan ng ulirat si Doña Carmen sa kanyang kinauupuan. Si Julian naman ay napaatras na parang isang daga na corner. Ngunit bago pa man siya makatakbo, bumukas muli ang mga pinto at pumasok ang mga pulis. Dala-dala ang isang warrant of arrest para sa mga kasong attempted murder at syndicated estafa. Habang papalapit ang mga pulis, bumaling ako kay Elena. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha at makeup. Ang kanyang pagiging reyna ay naglaho na, napalitan ng anyo ng isang talunang pulubi. Kumuha ako ng isang kopita ng red wine mula sa isang nagdaraang waiter at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa kanyang mukha at bestida. Ang pulang likido ay dumaloy sa kanyang balat, tila dugo na sumisimbolo sa pagkamatay ng aming pagkakaibigan. Iyan ang bagay sa mga ahas, mariin kong sabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang desperadong sigaw ang pumunit sa hangin. Sa halip na sumuko, hinablot ni Julia ng isang kutsilyo mula sa catering table at mabilis na itinutok ito sa leeg ni Elena. Hinila niya ito patayo, ginagamit bilang pananggalang. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay ligaw na. "Pabayaan niyo akong makaalis kung ayaw niyong mamatay ang babaeng ito at ang anak ko." Tiningnan ko siya ng may awa. "Julian, kahit sa huling sandali, hindi mo pa rin ba alam? Ang batang dinadala niya, hindi sa'yo." Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na suntok na nagpabagsak sa huling piraso ng kanyang katinoan ng pabaytasib. Ang mga salita ko ay tila isang balang tumama sa pinakahuling hibla ng katinoan ni Julian. Binitawan niya ang kutsilyo na parang napaso at kasabay nito ang katawan ni Elena na nawalan na ng anumang lakas. Sa isang iglap, sinunggaban siya ng mga pulis. Narinig ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulsuhan, isang tunog na naghudyat sa pagtatapos ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Hindi na siya lumaban. Tinitigan niya lamang ako ng mga matang walang laman, isang hari na natalo sa sarili niyang digmaan. Habang hinihila siya palabas, biglang napasigaw si Elena. Isang sigaw na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang matinding sakit. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang pulang bestida ay unti-unting nababasa ng isang mas matingkad na pula sa bandang ibaba. Bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay. Ang batang ginamit niyang alas sa kanyang laro ay siya ring nawala sa kanya sa gitna ng trahedya. Napagtanto kong sa huli, pareho silang biktima ng sarili nilang kasakiman. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Hartwell ay dumaan sa isang malalim na paglilinis, hindi lamang sa alikabok, kundi sa lahat ng bakas ng pamilya Valerioso. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, nilapitan ako ni Doña Carmen. Wala na ang kanyang pagiging arogante. Napalitan ito ng desperadong pagsusumamo. "Viviana, pakiusap. Kausapin mo ang papa mo. Palayain niya ang anak ko. Maawa ka." Pagmamakaawa niya, pilit na hinahawakan ang aking mga kamay. Inalis ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan na ng anumang pakiramdam. Ang awa ko po ay naubos na noong araw na tinawag ninyong basura ang mga sakripisyo ko para sa inyo. Ang hustisya na po ang bahalang humusga. Itinuro ko ang pinto kung saan naghihintay ang 2 security guard na may bitbit na mga maleta. "Ipinahanda ko na po ang mga gamit ninyo. May isang maliit na apartment sa Sampaloc na tutuluyan ninyo. Doon po kayo nagsimula, hindi ba? Siguro ay panahon na para balikan ninyo ang buhay na matagal ninyo nang tinalikuran." Ang kanyang mukha ay nabalot ng pangingilabot. Ang babaeng nasanay sa amoy ng mamahaling pabango ay mapipilitang mabuhay muli sa amoy ng usok at kanal. Iyon ang karma na nararapat sa kanya. Tumalikod ako at hindi na siya muling nilingon pa. Kinabukasan, formal nang isinampa ang kaso. Si Elena, matapos makalabas sa ospital, ay tumestigo laban kay Julian kapalit ng mas magaan na sentensya. Si Julian ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo.
Ang kanyang pangalan ay nabura sa lipunan na parang isang masamang panaginip. Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Hawak ko na ang papeles ng aming annulment. Opisyal na akong malaya. Hindi na ako si Viviana Valerioso. Muli, ako na si Viviana Hartwell. Nang gabing iyon, mag-isa akong nagtungo sa hardin kung saan madalas kaming mag-usap ni Julian noong mga unang taon ng aming pagsasama. Mula sa isang maliit na kahon, kinuha ko ang nag-iisang larawan namin noong aming kasal. Ang kanyang ngiti ay mukhang totoo at ang aking mga mata ay puno ng pangarap. Sinindihan ko ang isang posporo at dahan-dahang idinikit ang apoy sa gilid ng litrato. Pinanood ko ang paglamon ng apoy sa aming mga nakangiting mukha. Ang papel ay umitim at umikot. Hanggang sa ito ay maging abo na lamang na isinaboy ng malamig na hangin ng gabi. Ang 10 taon ng aking buhay, ang aking kabataan, ang aking mga luha. Lahat ay tinangay palayo, kasama ng abo. 1 linggo matapos makulong si Julian, isang liham ang dumating para sa akin na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito ay isang maikling sulat lamang. Salamat sa pagbibigay ng hustisya sa aking kapatid. Utang ko sa iyo ang kapayapaan niya. Wala akong ideya kung sino ito, ngunit naramdaman kong may iba pang biktima, si Julian, na hindi ko alam. Itinupi ko ang sulat at itinago ito. Isang paalala na ang pagbangon ko ay naging pagbangon din para sa iba. Sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Binisita ko si Papa sa kanyang opisina sa Hartwell Tower upang ibalita ang magandang takbo ng kumpanya sa ilalim ng aking pansamantalang pamamahala. Habang nakatayo ako sa gitna ng malawak na lobby, nakatingin sa gintong pangalan ng aking pamilya na nakaukit sa pader, isang pamilyar na kirot ang muli kong naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas tuloy-tuloy. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa aking mga binti. Tiningnan ko ang aking sekretarya na may halong gulat at pananabik sa aking mukha. Tawagin mo ang driver. Dalhin niyo ako sa ospital, sabi ko. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Magsisimula na. Ang silid sa ospital ay nababalot ng isang payapang liwanag. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng monitor ng puso at ang aking sariling paghinga. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan na ng isang kalmadong pag-aabang. Sa tabi ko ay si Papa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Nagbibigay ng lakas na hindi na nagmumula sa takot, kundi sa purong pagmamahal. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod na oras. Sapat nang sabihin na ang bawat pag-iri, bawat patak ng pawis ay sulit nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak. Isang malakas at malusog na iyak na tila nagpapahayag sa buong mundo ng kanyang pagdating. Nang ilapag ng nurse ang maliit na nilalang sa aking dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng pait ng nakaraan ay naglaho na parang bula. Tinitigan ko ang kanyang munting mukha. Ang kanyang mga mata na dahan-dahang bumukas ay kasing liwanag ng mga bituin. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa aking hintuturo na tila ayaw na akong pakawalan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng pagmamahal na higit pa sa anumang naramdaman ko noon. Isang pag-ibig na walang kondisyon, walang hinihintay na kapalit. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay basag dahil sa nagbabadyang luha. Ngumiti ako. Augusto. Augusto Hartwell II. Pero ang palayaw niya ay Gus. Tumawa ng mahina si Papa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ito na ang aking bagong simula. Ang aking bagong buhay. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Hartwell Corporation, sa ilalim ng aking pamumuno bilang bagong CEO, ay umangat sa isang antas na hindi pa nito nararating noon. Ang mga desisyon ko ay hindi na batay sa emosyon,
kundi sa matalas na intuition na naman ako kay Papa. Naging kilala ako sa mundo ng negosyo hindi bilang ang kawawang asawa ni Julian Valerioso, kundi bilang si Viviana Hartwell, ang Iron Phoenix na bumangon mula sa abo. Ang aking opisina sa pinakatuktok ng Hartwell Tower ay may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ko ang buong syudad. Ngunit ang paborito kong tanawin ay hindi ang mga nagtataasang gusali, kundi ang isang maliit na playpen sa sulok ng aking opisina. Doon, abala sa paglalaro si Gus, ang aking munting inspirasyon. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga dokumento, pumasok ang aking sekretarya. Ma'am Vivi, narito po si Mr. Alejandro de Silva. Si Alejandro ay isang batang CEO ng isang tech company na palagi kong nakakasama sa mga business meetings. Matagal na niyang ipinaparamdam ang kanyang paghanga sa akin, hindi sa paraang mapilit, kundi sa isang magalang at matapat na pamamaraan. Tumayo ako upang salubungin siya. Alex, napadaan ka. Bati ko. Isang propesyonal na ngiti ang nakaguhit sa aking mga labi. I was just in the area, Vivi, and I brought something for the future CEO. Nakangiti niyang sabi, iniaabot ang isang maliit na paper bag. Sa loob nito ay isang laruang kotse na gawa sa kahoy. Isang simpleng regalo, malayo sa mga mamahaling bagay na dati kong tinatanggap. Ngunit ramdam ko ang sinseridad sa likod nito. Salamat, Alex. Pero alam mo namang hindi mo kailangang mag-abala. Sabi ko habang inilalagay ang laruan sa tabi ni Gus, na agad namang tuwang-tuwa. It's not an abala. It's a pleasure. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa masayang paglalaro ni Gus. Vivi, I was wondering, kung libre ka sa Sabado, baka gusto mong lumabas para mag-dinner? Just the two of us. Tiningnan ko siya. Mabait si Alejandro, matalino at higit sa lahat, nirerespeto niya ako. Sa ibang pagkakataon, sa ibang buhay, marahil ay oo ang isasagot ko. Ngunit ang pusong minsang nadurog ay hindi na muling tumibok sa paraang hinahanap niya. Dahan-dahan akong umiling, ngunit may kasamang ngiti ng pasasalamat. I appreciate the offer, Alex. I really do. Pero ang puso ko, puno na. Sinundan ng kanyang tingin ang direksyon ng aking mga mata na nakatuon sa aking anak. Naintindihan niya. Tumango siya, walang bahid ng pagkadismaya, tanging pag-unawa lamang. I understand. He's a very lucky boy to have you. Matapos niyang magpaalam, muli akong naupo sa aking silya. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong kalangitan. Malaya na ako, malakas, at higit sa lahat masaya. Ang kaligayahan ko ay hindi na nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa bawat ngiti at halakhak ng aking anak, sa bawat tagumpay na nakakamit ko para sa aming kinabukasan. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng isang mahalalagang board meeting, isang tawag ang aking natanggap mula sa bilangguan. Nais daw akong makausap ni Julian. Sa una ay tumanggi ako, ngunit may isang bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang sasabihin niya. Sa visiting area, nakita ko siya sa likod ng makapal na salamin. Ang dating makisig na Julian ay wala na. Napalitan ito ng isang lalaking payat, maputla, at may mga matang walang buhay. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong sa telepono. Gusto ko lang humingi ng tawad, Viviana. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa papa mo, sa anak natin. Natawa ako ng mapait. Huli na para dyan, Julian, at hindi mo siya anak. Alam ko, sagot niya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero sana mapatawad mo ako. Gabi-gabi, binabangungot ako ng mga ginawa ko. Tinitigan ko siya ng matagal. Hinanap ko sa aking puso ang galit, ang puot, na dati ay halos umubos sa akin. Ngunit wala na akong makita.
Ang tanging naroon ay awa. Awa para sa isang taong sinira ang sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Pinapatawad na kita, Julian, sa sagot ko. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ng kalooban ko. Pero hindi ibig sabihin yan na makakalimutan ko ang lahat. Diyan ka nababagay. Diyan mo pagbabayaran ang mga kasalanan mo. Tumayo ako at tumalikod. Hindi na muling lumingon pa. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Pag-uwi ko sa mansyon ng gabing iyon, nadatnan ko si Gus na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Sa tabi niya ay si Papa na nagbabasa ng isang libro ng mga kwentong pambata. Ngumiti siya sa akin. "Welcome home, Ma'am CEO." Pabiro niyang sabi. Lumapit ako at niyakap silang dalawa. Dito, sa tahimik na silid na ito, kasama ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko, dito ko natagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hinalikan ko si Gus sa noo at bumulong. Mahal na mahal ka ni Mama. Pagkatapos ay niyakap ko si Papa. Salamat sa lahat pa. Tumayo ako sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng aking mundo. Ang aking bagong simula. Hindi ito perpekto. May mga peklat at alaala ng sakit. Ngunit ito ay akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman kong buo ako. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humampas ang malakas na bagyo sa aking buhay. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming rest house sa Batangas, ang tanging naririnig ko ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawa ng aking anak na si Gus habang hinahabol ang aming aso sa buhanginan. Ang hangin ay amoy alat at sariwang jasmine, isang bango na nagbibigay sa akin ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga sugat at kalyo ng pagtitiis mula sa nakaraan. Bagaman malambot na ang mga ito, ramdam ko ang lakas na taglay nila, ang lakas na nagpatakbo sa Hartwell Corporation patungo sa pandaigdigang tagumpay, at ang lambot na nagpatahan sa bawat iyak ni Gus. Naalala ko ang sinabi ni Julian noon na ang mga kamay ko ay parang papel de liha. Ngumiti ako ng mapait. Ang mga kamay na ito ang bumuo ng isang imperyo, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakapit sa malamig na rehas ng bilangguan. Kamakailan lang ay nabalitaan ko ang balita tungkol sa kanya. Si Julian ay nananatiling nakakulong, tumanda ng maaga at kinalimutan na ng mundo. Si Elena naman ay namumuhay ng tahimik sa isang malayong lalawigan, nagtatrabaho sa isang maliit na palengke upang mabuhay, malayo sa karangyaan na dati ay pilit niyang ninanakaw. Wala na akong galit sa kanila. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa dalampasigan ng aking paglalakbay. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa katahimikan. "Mama, look! Ang ganda ng shell na nahanap ko!" Sigaw ni Gus habang tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Si Gus ang aking buhay, ang aking pinakamalaking tagumpay. Sa bawat yakap niya, nararamdaman ko ang paghihilom ng lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Kasama namin si Papa, na bagaman may katandaan na, ay nananatiling malakas at masigla, sapat na upang makipaglaro ng taguan sa kanyang paboritong apo. Ang makita silang dalawa na masaya ay sapat na kabayaran sa lahat ng luhang pumatak sa aking mga mata. Minsan, kapag nag-iisa ako sa gabi, naiisip ko ang babaeng si Viviana noon, ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig na mapanira. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, salamat sa hindi pagsuko. Dahil sa kanyang pagtitiis, natututunan ko kung paano maging tunay na malaya. Natutunan ko na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagiging asawa ng isang lalaki, kundi sa pagiging reyna ng sarili niyang buhay.
Hindi ko na hinahanap ang isa pang pagkakataon sa pag-ibig. Ang puso ko ay buo na sa piling ng aking pamilya at sa tagumpay na aking pinaghirapan. Kung darating man ang panahon na may kakatok muli sa aking puso, sisiguraduhin kong hindi na ako muling luluhod. Sa pagkakataong yon, tatayo ako ng pantay at may pagpapahalaga sa aking sarili. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ang isang pangako ng pag-asa. Ang gabi ay maaaring maging madilim at puno ng bagyo, ngunit palaging may bukang liwayway na naghihintay. Huwag kayong matakot na bumitaw sa mga bagay na sumisira sa inyo, dahil doon lamang ninyo mabubuksan ang inyong mga kamay para sa mga biyaya na tunay na inilaan para sa inyo. Ako si Viviana Hartwell, minsang binihag, minsang sinira, ngunit ngayon ay malaya at muling isinilang. At sa paglubog ng araw sa abot tanaw, alam ko na ang aking kwento ay hindi rito nagtatapos. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na puno ng liwanag, dangal, at wagas na pagmamahal. Salamat sa sakit, salamat sa pagsubok. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, natagpuan ko ang pinakamahalagang tao na nawala sa akin ng matagal na panahon, ang aking sarili.